Hello mga future certified public accountants ng Pilipinas. Alam kong puspusan na ang paghahanda ninyo para sa isa sa mga pinakamalaking exam ng buhay ninyo, kaya naman, heto, inihanda namin to para sa inyo. Ito na ang guide para ma-master natin ang Philippine Financial Reporting. Pamilyar ba sa inyo to? PFRS. Tapos may rules pa ang BSP. At syempre, hindi mawawala ang SEC. Grabe, di ba? Parang ang dami-daming kailangang i-memorize para sa LECPA. Nakakalula. Pero you know what? Chill lang. Kasi yung mga nakakahitong rules na yan, gagawin nating isang challenge. Tara, sabay-sabay nating lampasan ang tinatawag na regulatory gauntlet. So, para mas madali, isipin nyo na lang na nasa isang game tayo. At para manalo, kailangan lang nating lagpasan ang 4 na checkpoints. Simple, di ba? Ito ang magiging mapa natin para maintindihan lahat ng malinaw at walang kahirap-hirap. Okay, game plan. Ito yung 4 na checkpoints natin. Checkpoint 1, paano ba kinikilatis ang mga kumpanya gamit ang PFRS tiers? Checkpoint 2, ano yung mga kakaibang rules ng BSP? Checkpoint 3, yung bagong chika ng SEC tungkol sa mga bayarin. At syempre, ang huli, checkpoint 4, yung tinatawag na netting game sa ilalim ng PAS 32. Ready na ba ang mga utak nyo? Let's go, simulan na natin to. Okay, first stop, checkpoint 1. Ito yung pinaka-basic pero super importanteng tandaan. Sa Pilipinas, hindi lahat ng kumpanya ay pare-pareho ng sinusunod na accounting rules. Nakadepende kasi yan sa laki nila. Para madili, isipin nyo na lang na parang mga t-shirts. May extra large, may medium, small, at extra small. Or in our case, large, medium, small, at micro. Kung large ang isang company, yung assets nila, for example, ay higit sa 350 million pesos, kailangan nilang sundin yung kompletong set, yung full PFRS. Pero kung micro lang sila, yung assets wala pang 3 million, pwede na yung mas simpleng rules. So, ano ang alisin natin dito? Simple lang, the bigger the company, the more complex the rules. Size matters. Okay, move on na tayo sa checkpoint 2. Ito, may special level. Kung ang pinag-uusapan nating kumpanya ay isang bangko, may isa pang major player na papasok sa eksena, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, or BSP. At well, may sarili silang may sarili silang rules para sa tinatawag na prudential reporting. So, baka isipin ninyo, teka, bakit kailangan pa ng separate rules? Ang gulo naman. Magandang tanong yan. Ito yung master key. Magkaiba kasi sila ng purpose. Ang PFRS, ginawa yan para sa mga investors, para matulungan silang magdesisyon kung saan ilalagay ang pera nila. Pero yung rules ng BSP, ibang usapan yan. Ang goal nila ay protektahan ang buong banking system ng Pilipinas. Gusto nilang siguraduhin na matatag ang mga bangko, kaya mas conservative at mas mahigpit. So heto na yung dalawang exam killer differences na kailangan yung i-lock in sa utak nyo. Okay, una sa loan losses. Sabi ng BSP, kailangan may minimum na 1% general loan loss provision sa mga stage 1 loans, kahit ano pang sabihin ng PFRS computation mo. At kung kulang, kukunin yan sa retained earnings. Pangalawa, sa interest income. Dito, strikto ang BSP. Bawal na bawal mag-record ng interest income mula sa mga non-performing loans. I-recognize mo lang yan kapag may cash nang pumasok. Laging tatandaan, pagdating sa pera ng bayan, mas mas maingat ang BSP. Alright, third checkpoint na. Dito naman papasok ang isa pang regulator, ang Securities and Exchange Commission or SEC. Ano ang trabaho nila? Sila yung taga-siguro ng transparency, lalo na para sa mga malalaking kumpanya na may public interest. So, sino-sino ba tong mga tinatawag na public interest entities o PIES? Well, sila yung mga bigatin. Sila yung mga kumpanyang nakalista sa stock market, yung mga may assets na at least 50 million pesos at 200 o higit pang shareholders. Basically, yung mga kumpanyang malaki ang epekto sa ekonomiya. At dahil bigatin sila, may bagong utos ang SEC para sa kanila. Kailangan na nilang i-disclose o ilabas sa publiko ang lahat. As in, lahat ng binabayaran nila sa kanilang external auditors. Hindi lang yung bayad para sa audit, kasama yung audit-related fees, tax fees, at lahat ng iba pang non-audit fees. Bakit? Simple lang, para masigurong independent at walang conflict of interest ang auditor.
para walang lutuan na nangyayari. Transparency is key. Okay, we're at the final checkpoint. Ito, isang specific na rule pero na po napaka-critical nito sa ilalim ng PAS 32. Welcome to the netting game. Ito yung rule kung paano ba dapat i-present ang mga financial assets at liabilities sa balance sheet. Para mas madali, isipin mo to. May utang ka sa kaibigan mo, 100 pesos. Tapos, may utang din siya sa'yo, 100 pesos din. 'Di ba? Parang ang dali sabihing, quits na lang tayo at wala nang ilalagay sa record? Well, sabi ng PAS 32, teka muna. Pwede mo lang gawin yan kung pasok ka sa dalawang conditions. Una, dapat may legal na karapatan kang i-offset yung bayarin. At pangalawa, dapat may intensyon ka talaga na isettle yan ng net or sabay. Ito, paki-highlight, paki-underline. Ito ang pinaka-importante dito. Kailangan pareho. Kailangan mo ng legal right plus intention. Hindi pwedeng isa lang. Kapag legal right lang ang meron ka pero wala kang intensyon, bawal. Kapag may intention ka pero wala kang legal right, bawal pa rin. Tandaan nyo yan kasi ito ay paboritong pain sa mga exam. Don't fall for it. Ayan, nalampasan natin ang 4 na checkpoints. Galing! Ngayon, para siguradang tumatak yan sa isip nyo, gawin natin ang isang mabilisang final sprint, isang high-speed review bago matapos. Okay, rapid-fire review. Lock this in. Una, PFRS tiers. Ang laki ng kumpanya ang nagdidikta ng rules. Pangalawa, BSP versus PFRS. Laging mas conservative ang BSP. Tandaan, 1% GLLP at bawal ang interest sa NPLs. Pangatlo, SEC disclosures. Kailangan i-report lahat ng bayad sa auditor for transparency. At pang-apat, PAS 32 offsetting. Kailangan ng legal na karapatan at intensyon. Uulitin ko, kailangan pareho. Isa lang, hindi sapat. At para matapos, iiwan ko kayo ng isang tanong. Itong mga rules na pinag-usapan natin, sinasabi nila kung paano dapat i-report ng mga kumpanya ang pera nila. Pero naisip nyo ba paano kaya nito nababago yung mga aktual na business decisions na ginagawa nila sa araw-araw? Pag-isipan ninyo yan hanggang sa susunod na pagtalakay. Good luck sa studies nyo!